Magkasamang shock at takot ang nadarama ng solo parent na si Janice nang bigla na lang natumba sa harapan niya ang garbage utility na si Janus. Nang minsang kumuha ito ng basura sa bahay niya. Nang masalo niya ito ay nakita niya na may head injury ang lalaki na galing sa pukpok ng baseball bat. Nanginig si Janice. Pero ang nasa isip niya ay ang matulungan ito, kaya dali-dali niyang dinala sa ospital. Dahil sa pagtagpo ng landas ni Janice at Janus Benedicto ay nagbago ang takbo ng buhay ng babae kasama ang anak nito. Isa palang milyonaryo ang lalaki na nagpanggap para takasan ang masakit na karanasan sa buhay pag-ibig nito. Saan pa kaya hahantong ang pagtatagpo ni na Janice at Janus? Nang marinig ni Janice na may nag-doorbell sa labas, ay binitbit na niya ang sako ng basura na naipon dahil hindi nakuha noong nakaraan. Lunes ngayon, kaya may kukuha. Mabuti na lang para hindi mamaho sa loob ng bahay. Pagbukas ng gate ay isang matangkad na lalaki ang nakita niya. Napakunot ang noo ni Janice kasi ngayon lang ito. Iba kasi noong nakaraan. Siguro bagong pasok na garbage utility. Pero nagtaka siya dahil parang pinagpapawisan ito at namumutla. May sakit yata. Pero bakit pumasok pa sa trabaho? Ito na ba yung lahat, ma'am? Tanong ni Janus. Oo, sagot ni Janice. Pero bago pa maabot ng lalaki ang dulo ng sako, ay natumba na ito sa kanyang harapan. Mabuti na lang nasalo niya bago pa sumadsad ang mukha sa sahig. Nashock si Janice na may kasamang takot nang makita niyang may head injury ang lalaki. Tinitigan niyang mabuti. Dumudugo pa na parabang galing sa pukpok ng baseball bat. Nanginig siya. Pero ang nasa isip ngayon ni Janice ay matulungan ang lalaki at madala ito sa ospital. Anong nangyari, Mama? Tanong ni Johan. Ang kanyang 7 years old na anak ay dinaluhan siya nang hawak-hawak niya ang katawan ng lalaki. Natumba tong lalaki, tsaka may sugat sa ulo niya. Tumawag ka ng pwedeng masakyan doon sa labas, anak. Sagot ni Janice. Sige po, sabi ni Johan. Tumakbo naman ito palabas ng bahay at pagbalik ay may kasama ng driver ng tricycle, si Manong Rainer. Sino ba ang taong ito, Janice? Tanong ni Manong Rainer. Ito yung nirentahan niya para maghatid sundo kay Johan sa eskwelahan, kaya magkakilala silang dalawa. Garbage utility po, Manong. Bigla na lang natumba ng kumuha sana ng basura kanina. Sagot ni Janice. Sumama ka na, dalhin na natin to sa ospital. Sabi ni Manong Rainer. Tumango naman si Janice at hinawakan ang anak, tsaka sabay silang lumabas ng bahay. Makalipas ang 1 oras ay nasa ospital na sila at ginagamot na ang lalaki. Umalis na rin si Manong Rainer pagkatapos niyang mabigyan ng pamasahe. Nang lumabas ang doktor ay nilapitan niya agad at kinamusta ang lagay ng lalaki. Nag-crack daw ng kaunti yung ulo pero natahi, tsaka wala naman daw ibang complication na nagpahinga sa kanya ng malalim. Masyado kasing matatakotin si Janice sa ganitong pangyayari dahil namatay din ang asawa niya dahil sa isang aksidente, kaya hanggat maaari ay iniiwasan niyang maka-encounter ng may sugat o ano paman. Pero hindi niya pwedeng pabayaan ang ganong sitwasyon. Kasi nasa poder niya na himatay ang lalaki. Kailangan talaga niyang tulungan. Nang nasa kwarto na ito ng lalaki, ay sinama niya si Johan para tignan nila kung kamusta na ito. Pagpasok nila ni Janice ay tulog ang lalaki dahil na rin siguro sa sakit
o sa gamot. Ngayon lang niya napansin na may itsura ito at sobrang tangos ng ilong, pati pilik mata ay mahaba din. Paano natin makontak ang pamilya niyan, Mama? Hindi naman pwedeng iiwan natin siyang mag-isa rito ngayon. Tanong ni Johan. Hindi ko din alam, anak. Hihintayin na lang natin siyang magising at tatanungin natin siya sa concern mo. Sagot ni Janice. Sige po, Mama. Sabi ni Johan. Bandang gabi, samantalang si Janus ay dahan-dahan niyang inimulat ang mga mata. Medyo blurry ang kanyang paningin. Nang luminaw, ay napansin niyang lahat puti ang nakikita niya. Nasaan ako? Tanong ni Janus. Nakita niya ang isang babaeng nakatunghay sa kanya. Ito yung bahay na pinuntahan niya para kumuha ng basura sana. Pero bigla na lang siyang nahimatay. Nasa ospital ka. May head injury ka pala. Nag-crack ng kaunti. Buti na lang. Nagamot agad at natahi. Sagot ni Janice. Salamat. Nagkaroon kasi ako ng kaaway doon kanina. Akala ko wala lang yun. Sabi ni Janus. Masyado kasing pabida ang taong yon. Bigla na lang ng bato ng bote. Kaya hindi siya nakapagtimpi. Buti na lang nakatakbo. Kung hindi, sa presinto ang bagsak niya ngayon dahil nakapatay siya. Nakatitig lang si Janus sa mukha ng babae. Cute ito, lalo na may dimple sa kabilang pisngi at matangkad din. Nakita din niya na lumapit sa kanila ang isang batang lalaki. Anak ko nga pala. Kaming dalawa ang nagdala sa iyo rito sa ospital. Siya nga pala si Johan. Pakilala ni Janice. Ngumiti si Janus nang nginitian siya ng bata. Ako naman si Janus. Maraming salamat. Sabi ni Janus. Nagpakilala din ang babae na si Janice. Siya nga pala. Paano natin makontak ang pamilya mo para naman may magbabantay sa iyo rito? Tanong ni Janice. Wala akong pamilya. Sagot ni Janus. Totoo naman talagang wala siyang pamilya. Ulila na siyang lubos dahil pareho nang wala ang magulang niya. At ang nag-iisang tao na tinuring niyang pamilya at minahal ng totoo ay iniwan siya. Saka nalaman na lang niyang nagpakasal ito sa iba. Hindi pa siguro sapat ang milyones niya para sa dating nobya. Bilyonaryo yata ang hinahanap nito. Paano ka na niyan ngayon? Sabi ni Janice. Okay lang ako, Janice. Huwag mo na akong alalahanin. Nakangiting sagot ni Janus. Pero ang totoo ay ayaw niyang mag-isip dahil baka kung ano ang maisip niyang gawin. Iba talaga ang epekto ng sobrang pagmamahal. Nakakamatay. Isasama na lang natin siya sa bahay, Mama. Pagkalabas niya rito sa ospital. Suhestyon ni Johan. Napatingin si Janice sa kanya. Parang nagustuhan niya ang sinabi ng bata. Isama niyo na lang ako. Hindi naman ako magiging pabigat doon. May pera ako dito. Sabi ni Janus. Kinuha niya ang 5,000 niya sa loob ng bulsa at ibinigay niya sa babae. Ayaw sana nitong tanggapin pero pinilit niya. Sa sumunod na 2 araw, habang si Janice ay nakahinga ng maluwag nang gumaling na si Janus at bumalik na ito sa trabaho. Tuwang-tuwa nga si Johan dahil araw-araw itong may baon na pera dahil binibigyan ito ni Janus. Parang naging borders nila ang lalaki. Kapag every weekend ay may inaabot itong pera sa kanya para daw pang gastos sa loob ng bahay at iba pang bills. Nakahinga din ng maluwag si Janice kasi hindi na siya namomroblema kung saan kukuha ng pera para sa araw-araw nilang gastusin. Maliit lang kasi ang sinasahod niya sa isang grocery store bilang isang tindera
at hindi yun sasapat sa mga utang na binabayaran nila buwan-buwan. Balak niya sanang mag-abroad dahil doon malaki ang kita kahit domestic helper. Pero nalulungkot siya kasi walang pag-iiwanan kay Johan. Ayaw niya itong iiwan sa kung kani-kanino lang. Kung hindi pa sana namatay ang magulang niya ay may magbabantay sa anak niya. Pero matagal nang wala ang mga ito. Nasa kusina si Janice, nagluluto ng hapunan nang biglang pumasok si Janus. Pinagpapawisan ito galing trabaho. Out mo na sa trabaho? Tanong ni Janice. Oo, ang baho ko na nga. Sagot ni Janus. Magbihis ka na muna kasi maghahapunan na tayo mamaya. Sabi ni Janice. Sige, nasan nga pala si Johan? Tanong ni Janus. Nasa kwarto niya yata. Pinagalitan ko yun dahil umungot ng bagong sapatos. Pero kasi matagal pa yung pera ko. Sagot ni Janice. Okay lang yan. Kailangan din ipakita sa bata ang reality ng buhay na sobrang hirap talaga. Nakangiting sabi ni Janus. Napatango naman si Janice nang tapikin ng lalaki ang balikat niya. Pagkalabas ng kusina ni Janus ay bigla na lang napaluha si Janice. Nalulungkot siya dahil kaunting kahilingan ng anak niya ay hindi niya mapagbigyan. Makalipas ang isang oras ay nakaluto na si Janice. Hinanda na niya para lumamig. Tapos lumabas siya ng kusina para tawagin si Janus at Johan. Hindi pa siya nakakalapit sa loob ng kwarto ay naririnig na niya ang masayang boses ng anak. Kaya sumilip siya sa loob at nakita niyang may maraming gamit na nakapalibot kay Johan. Maraming salamat tito, ang bait mo talaga. Nakangiting sambit ni Johan. Yumakap pa ito kay Janus. Masaya ka na dyan sa 6 na sapatos? Tanong ni Janus. Napakagatlabi na lang si Janice dahil nakaramdam siya ng hiya sa sarili dahil sa nakikita. Hindi naman obligasyon ni Janus ang anak niya pero binibigay nito ang nagpapasaya sa anak niya. Opo, sobrang dami na nga tito eh. Okay lang po talaga sa akin kung isa lang kasi butas na yung ginagamit ko. Sagot ni Johan. Mabait ka namang bata at saka nilalabahan mo yung mga damit ko. Kaya yan ang reward mo sa akin. Bagong sapatos, pantalon, bag at saka may kasama pang cellphone. Sabi ni Janus. Maraming salamat po talaga. Nakangiting sagot ni Johan. Si Janice naman na nakatingin ay napakagatlabi na lamang. Naisip niya na napakawalang kwenta naman yata niyang ina. Napailing siya nang yakapin ulit ni Johan si Janus ng sobrang higpit. Salamat sa yakap, pero parang hindi ako makahinga. Natatawang reklamo ni Janus. Sorry po tito, tuwang-tuwa lang po talaga ako. Sagot ni Johan. Nang papalabas na ang dalawa ay dali-daling bumalik ng kusina si Janice para hindi siya mahuli ng mga ito na nakikita. Naglagay na siya ng mga plato, pati kutsara, kasama na rin ng baso. Maupo na kayo, kumain na tayo, sabi ni Janice. Tumango naman ang dalawa at magsimula na silang kumain. Tahimik lang si Janice habang nagkukwento sa kung ano-anong binigay ni Janus rito. Ngumingiti din siya at tumango na parang hindi niya alam o hindi niya nakita. Basta mag-aral kang mabuti ha, singit ni Janus. Opo tito, matalino naman po ako at goods lahat ng grade ko. Nakangiting sagot ni Johan. Ngumiti naman si Janus at tinapik ang balikat ni Johan. Isang buwan ang nakalipas ay nasa bahay pa rin nila si Janus. Habang tumatagal ay nakikita niya
ang ugali ng lalaki. Mabait talaga ito at mapagbigay. Hindi niya nararamdaman na nagrereklamo ito sa hirap ng trabaho. At saka masaya din ang anak niya kasi kapag may homework na hindi nito alam kung paano sagutin, ay si Janus ang sasagot. Pansin niya naman na matalino ang lalaki. The way ito magsalita ay maraming wisdom siyang natututunan mula rito. Kakauwi lang ni Janice. Nasa loob ng kwarto si Johan nakatulog at si Janus naman ay nasa trabaho pa yata. Kakabihis lang niya nang marinig niyang may kumalampag sa labas ng gate at tinatawag ang kanyang pangalan. Nagmamadali siyang lumabas, saka tinignan kung sino ang naghahanap sa kanya. Pero natigilan siya nang si Madam Cecil pala ito na pinagkautangan nila tapos may-ari nitong lote na hinuhulugan niya. Siguro naman hindi ka na magpas ngayon. Ang laki pa ng kulang mo at meron ka pang dapat bayaran dahil nandito kayo sa lote ko nakatira. Ayaw niyo naman sigurong matulog na lang sa kalasada, sabi ni Madam Cecil. Napahinga ng malalim si Janice. Yung lote pa muna po ang mababayaran ko ngayon, madam. Na-short po ako sa budget, sagot ni Janice. Hindi pwede. Pang-ilan mo na itong paghingi ng konsiderasyon sa akin, galit na sabi ni Madam Cecil. Baka pwedeng humingi ulit ng konsiderasyon. Promise, sa susunod na buwan ay babayaran ko na yung dalawa, sagot ni Janice. Hindi pwede. Sa barangay na lang tayo magkikita. O di kaya, ipapakulong na lang kita, galit na sagot ni Madam Cecil. Imbes na magmakaawa pa si Janice, ay umalis na ang may edad na babae at sumakay sa Fortuner nito. Napakagatlabi na lang si Janice dahil bigla siyang nakaramdam ng takot kasi baka totohanin ni Madam Cecil ang sinasabi nito. Ayaw niyang makulong dahil lang sa utang. Paano na lang si Johan kung mangyayari yun? Nang mawala sa paningin niya ang kotse ng may edad na babae, ay pumasok na siya sa bahay. Pagkatapos maisara ang gate, bandang 5:00 ng hapon ay tsaka naman dumating si Janus. Napakunot ang noo nito nang maabutan siyang malalim ang naging tingin. Okay ka lang? Tanong ni Janus. Napahinga ng malalim si Janice, sabay ngiti. Hindi naman niya pwedeng sabihin sa lalaki kung ano ang problema niya kasi nakakahiya. Oo, kung nagugutom ka ay kumain ka na lamang. Nakapagluto na ako ng hapunan natin, sagot ni Janice. Sabay na tayo, magpapahinga lang ako saglit. Siya nga pala, ito naman yung ambag ko dito. Salamat, sabi ni Janus. Umiling si Janice nang abutan siya ni Janus ng pera na 10,000. Nakapagbigay ka na noong nakaraan, kaya hindi ko matatanggap yan, turan ni Janice. Ngumiti si Janus sa kanya. Wala naman akong panggagamitan nitong pera, Janice. Mas kailangan mo ito kasi may estudyante ka. Nakangiting sagot ni Janus. Nakakahiya kasi sa'yo. Sobrang hirap pa naman ng trabaho at naiinitan ka pa, naiileng na sabi ni Janice. Okay lang talaga sa akin. Kung ituturing mo kong kaibigan ay tatanggapin mo ito, sagot ni Janus. Kaya walang nagawa si Janice kundi ang tanggapin ang pera. Nagpaalam muna saglit si Janus na pumasok sa loob ng kwarto para magpahinga. Sa sumunod na araw, habang si Janus ay sumasakit ang kanyang buong katawan sa naging trabaho nila bilang garbage utility. Kahit ano pang gawin niyang pagpaparusa sa sarili niya, ay hindi talaga madaling kalimutan ang ginawa ng kanyang ex-girlfriend. Mabuti na lang ay nakilala niya ang mag-ina, kaya nabawas-bawasan yung sakit kasi may nakakausap siya. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok
si Janus. Sobrang sakit nga talaga ng kanyang likod. Paano ba naman kasi naninibago yung katawan kasi hindi siya sanay sa mga mabibigat na trabaho. Nang makaramdam ng uhaw si Janus, ay naisipan niyang bumangon at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig sa kusina. Pero hindi pa siya nakapasok ay nagulat siya dahil nasa loob pala si Johan, nakaupo, at napansin niyang umiiyak ito. Ano kaya ang problema ng batang ito? Tumikhim si Janus para kunin ang atensyon ni Johan. Kaya nakita niya itong nagpupunas ng luha at ngumiti sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit rito. Kumuha muna siya ng baso para lagyan ng tubig sabay inom. Maya-maya lang naupo na siya sa tabi ni Johan at tinapik niya ang balikat. Bakit gising ka pa, tito? Tanong ni Johan. Ngumiti si Janus. Hindi ako makatulog kasi sobrang sakit ng buong katawan ko. Sagot ni Janus. Kawawa ka naman po, tito. Ako na lang po ang magmamasahe para po makatulog ka. Sabi ni Johan. Sige, salamat. Pero gusto ko lang malaman kung bakit ka umiiyak kanina. May pag-aalala na saad ni Janus. Napahinga ng malalim ang bata at napakamot sa batok. Naaawa po kasi ako kay mama, tito. Siningil na naman kasi siya doon sa utang nila ng papa ko noong nabubuhay pa. Tapos itong lote na pinagtitirikan ng bahay namin ay utang pa din. Narinig ko na sabi ni Madam Cecil na ipapakulong niya si mama o ipapabarangay kung hindi nakapagbayad. Naiiling na sagot ni Johan. Nakaramdam naman ng awa si Janus sa mag-ina. Hindi ba pwedeng mapakiusapan yung may-ari? Tanong ni Janus. Umiling si Johan. Hindi po, tito. Kasi palagi na lang nakikiusap si mama. Sagot ni Johan. Hinarap ni Janus sa kanya si Johan at ngumiti siya rito. Huwag ka nang malungkot at umiyak. Hindi mo pwede problemahin ang problema ng magulang, okay? Basta kung may maitutulong ako, ay tutulungan ko kayong dalawa ng mama mo. Nakangiting sabi ni Janus. Dahil sa sinabi niyang yun, ay agad siyang niyakap ng mahigpit ni Johan. Maraming salamat po, tito. Sagot ni Johan. Ngumiti naman si Janus at niyakap ang bata. 2 linggo ang nakalipas habang si Janice ay nagulat dahil umuwi ng bahay si Janus na iba ang aura nito. Sobrang fresh na, bagong gupit at parang hindi galing sa pagtatrabaho. Umpisa pa lang ay napapansin na niya na hindi simpleng tao lang ang lalaki. Pero kung ano man ang buhay nito, ay labas na siya doon. Mas importante sa kanya ay mabait ito at matulungin. Hindi ka pumasok ngayon? Tanong ni Janice. Ngumiti sa kanya si Janus at naupo sa bakanting upuan. Hindi may pag-uusapan tayong dalawa. Sagot ni Janus. Naupo na rin si Janice dahil pinaupo siya ni Janus. Napakunot ang kanyang noo dahil wala siyang ideya kung ano ang pag-uusapan nila ngayon. Sakto namang umuwi na rin si Johan galing sa eskwela. Lumapit ito sa kanya at nagmano, pati na rin kay Janus. Nandito na silang tatlo sa may living room at hinihintay din ng anak niya ang sasabihin ng lalaki. Ano pong meron, tito? Tanong ni Johan. Ngumiti si Janus sa anak niya. May sasabihin lang ako sa inyong dalawa ng mama mo. Sagot ni Janus. Ano po yon? Aalis ka na ba rito sa bahay namin? Tanong ulit ni Johan. Hindi naman, sabi ni Janus. Maya-maya lang ay umayos ng upo si Janice at sinaway niya si Johan. Natigilan na ang pagtatanong. Tumikhim si Janus at tinitigan siya ng mabuti.
kaya nakaramdam ng hiya si Janice. Parang ibang-iba ngayon ang aura talaga ni Janus. O di kaya ito ang totoo niyang personality. Ano pong sasabihin mo, Tito? Nakangiting tanong ni Johan. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat sa inyong dalawa sa tulong na ginawa niyo para sa akin. Malaking bagay na pinutaran niyo ako rito ng matagal. Kaya gusto kong magpasalamat ng sobra. Sabi ni Janus. Ngumiti naman si Janice. Walang anuman. At saka, natutuwa ko kasi may kasama kami rito. Ramdam ko din naman na mabuti kang tao. Sagot ni Janice. Maraming salamat. Kaya gusto kong suklian yung tulong at kabutihan na pinakita niyo sa akin. Nakangiting saad ni Janus. Maya-maya lang ay may nilapag na tseke si Janus sa ibabaw ng mesa at tinignan ito ni Janice at namimilog ang mga mata niya sa halaga ng nakasulat. Bakit may milyones itong si Janus? Hindi naman yata aabot sa ganon ang sasahurin nito sa trabaho. Napansin niyang tinignan din ng kanyang anak ang tseke at napakunot ang noo nito na nakatingin kay Janus. Ang laki po ng halaga nito, Tito. Malaki pala ang sinasahod mo sa trabaho? Sabi ni Johan. Napailing si Janus at tinapik ang balikat ni Johan. Pasensya na kayo Hindi talaga ako nagtatrabaho doon. Nagnenegosyo ako, kaya meron akong ganitong kalaking halaga. At saka, ang dahilan kung bakit napasok ko ang ganung trabaho ay gusto kong makalimot sa masakit na pinagdaanan ko sa buhay. Sagot ni Janus. Tama nga talaga ang hinala niya na parang mayaman talaga itong si Janus tapos milyonaryo pa. Hindi alam ni Janice kung matatanggap niya itong malaking halaga na binigay ng lalaki sa kanya. Hindi ko matatanggap yan, Janus. Hindi ko mababayaran yan sa'yo. Naiiling na sabi ni Janice. Ngumiti si Janus sa kanya. Hindi ko ipinapahiram yan sa'yo, kundi bigay ko yan. Sagot ni Janus. Kahit na, alam kong pinaghirapan mo rin yung pera na yan. Sabi ni Janice. Kahit kailangan niya talaga ang pera sa panahon ngayon, ay talagang nahihiya siyang tanggapin ang ganito kalaking halaga na hindi niya pinaghirapan. Naiintindihan kita, Janice, pero sana tanggapin mo yan para mabayaran mo ang lahat ng utang mo. Nakita ko minsan si Johan na umiiyak ng mag-isa sa kusina dahil narinig niyang ipapakulong ka raw ng may-ari nitong lote. Sambit ni Janus. Napakagatlabi na lamang si Janice nang mapatingin siya kay Johan na nakayuko. Hindi niya alam na naririnig pala sila ng anak. Nakausap niya si Madam Cecil. Sige na po, Mama, para wala na tayong utang. Pakiusap ni Johan. Tumango na lamang si Janice at kinuha ang tseke. Maraming salamat, Janus, sabi ni Janice. You're welcome, sagot ni Janus. Napilitang ngumiti si Janice pero ang totoo ay para na siyang matutumba sa kinauupuan dahil sa hiya. Nanginginig pa nga ang kamay niya habang hawak ang tseke. Pero at the back of her mind ay sobrang relief siya dahil makakabayad na siya ng mga utang niya. Habang si Janus naman ay nakangiti nang tinignan niya ang nakangusong si Johan. Kanina pa niya ito kinakausap pero parang hindi siya naririnig. Na-upset yata sa kanya dahil iniisip nitong hindi na siya titira rito. Sila nalang dalawa ngayon ni Johan ang nandito sa bahay dahil umalis si Janice para ipa-change ng pera yung tseke. Hindi naman siya nanghihinayang sa 1 milyon na nawala sa kanya dahil malapit sa puso niya ang mag-inang ito at gusto niyang makatulong sa kanila. Ayoko na po sa'yo, Tito. Nagtatampo po ako dahil ayaw mo nang tumira rito sa bahay namin.
Nakasimangot na sabi ni Johan. Napatawa na lang ng malakas si Janus. Kahit hindi na ako nakatira rito, if ever ay, hindi naman mapuputol ang pagkakaibigan natin dalawa, di ba? Pwede kang pumunta sa bahay ko at tumira ka doon. Sagot ni Janus. Umaliwalas naman ang reaksyon ni Johan. Talaga po? Malaki ba ang bahay mo, tito? Nakangiting tanong ni Johan. Hindi ako sure. Ikaw na lang ang magsabi kapag nakita mo. Sagot ni Janus. Okay po. Tipid na sabi ni Johan. Maya-maya lang ay dumating na si Janice at napansin niyang hindi na mabigat ang aura nito. Kaya pala minsan ay nakikita niya itong malalim ang tingin kasi sobrang bigat ng dinadala. Nakapagpa-change ka na? Tanong ni Janus. Ngumiti si Janice sa kanya. Oo, tipid na sagot ni Janice. San ba yung bahay na babayaran mo? Sasamahan na kita. May pupuntahan din tayong tatlo ni Johan pagkatapos. Sabi ni Janus. Sige, magbibihis lang ako. Sagot ni Janice. Magbibihis na din ako, tito. Singit ni Johan. Pagkaalis ng mag-ina ay isinandig ni Janus ang kanyang likod. Nag-scroll muna siya sa kanyang social media account habang hinihintay ang dalawa. Nanigas si Janus sa kinauupuan niya nang dumaan sa newsfeed niya ang litrato ng kanyang ex-girlfriend na kinasal na. Sobrang lalim ang naging paghinga ni Janus. Napaka-unfair. Siya na nga itong niloko, tapos ang nanloko pa ang naging masaya, tapos siya hindi. Umaasa siya na sana darating ang araw na makaka-move on din siya sa sakit at panloloko ni Jamie. Nang matapos na sa pagbibihis ang mag-ina, ay sabay na silang tatlo na lumabas ng bahay. Tuwang-tuwa si Johan dahil first time daw nitong makasakay ng bago at magarang kotse. Nang tignan niya si Janice ay tahimik lang ito. Napatitig siya sa mukha ng babae at ngayon lang niya napagtanto na may beauty pala ito. Itinuro nito kung saan ang daan papunta kay Madam Cecil at iginilid niya ang kotse pagdating nila. Samantalang si Janice naman ay napahinga ng malalim pagkababa niya ng kotse. Ngayon, matatapos ang utang niya sa matandang yon. Hindi na siya makakarinig ng kung ano-anong masasakit na salita galing rito. Sasamahan ka na namin sa loob, Janice, sabi ni Janus. Sige, salamat, sagot ni Janice. Maya-maya lang ay sabay na silang tatlo na tumayo malapit sa gate. Pinindot ni Janus ang doorbell. Hindi lang umabot ng ilang minuto ay nagbukas agad ito. Tumambad sa kanila ang sigang mukha ng isang lalaki. Napalunok pa siya kasi sobrang dikit ito kung tumingin sa dibdib niya kahit hindi naman bulgar kasi naka-t-shirt siya. Nakita niya kung paano nagpang-abot ang kilay ni Janus dahil sa ginawa ng lalaki. Sinabi agad ni Janus kung ano ang kailangan nila kaya pinapasok sila agad. Nasa balkonahe ng bahay si Madam Cecil. Nakangiti ito nang makita siya pero hindi siya nasiyahan rito dahil lahat ng masasakit na salita na sinabi nito sa kanya ay nakatanim na sa utak niya. Pasok ka, Janice, nakangiting sabi ni Madam Cecil. Tumaas ang kilay ng matandang babae nang tumingin ito kay Janus na nasa bakuran nakatayo kasama si Johan. Magbabayad na po ako, lahat po, kasama ng balance ko sa lote. Seryoso ang mukha natura ni Janice. Nakita niya kung paano ngumiti ng sobrang lapad si Madam Cecil. Naiintindihan niya ito na atat maningil kasi matagal na din naman yon. Pero ang sabihan siya ng kung ano-ano ay hindi katanggap-tanggap. Mabuti naman ay naisip mong bayaran lahat.
Nanalo ka ba sa loto, ha? Tanong ni Madam Cecil. Hindi na po importante yon. Basta po ay makabayad na ako sa inyo. Sagot ni Janice. Nawala ang ngiti ni Madam Cecil sa sinabi niya. Sa bagay, pero alam ko, kilala ko yung kasama mo. Boyfriend mo ba yan? Nakangiting tanong ni Madam Cecil. Napangyuwi si Janice. Napagkamalan patuloy si Janus na boyfriend niya. Kaibigan lang po, sagot ni Janice. Dumikit sa kanya ng kaunti si Madam Cecil. Sabay bulong ng, kung ako sa'yo, gawin mo ng boyfriend. Mayaman yan, swerte ka. Suhestyon ni Madam Cecil. Napailing na lang si Janice. May pagkatsismosa din pala itong si Madam Cecil. Hindi po ako manggagamit, Madam, sabi ni Janice. Nako, sa panahon ngayon ay kailangan ng maging praktikal para makasurvive, sagot ni Madam Cecil. Hindi na nagkomento pa si Janice. Nagbayad na sila para makaalis na sila kasi kanina pa naghihintay si Janus sa labas. Pagkatapos ay nagpasalamat na siya sa matandang babae at umalis na sila. Makalipas ang 1 oras ay nasa loob na sila ng mamahaling restaurant kumakain. Nakita niya na sobrang saya ni Johan. Ito ang unang beses na pupunta sila sa lugar na ito, kaya nakaramdam siya ng awa para sa kanyang anak. Napansin niya naman na todo kain si Janus, pero parang wala ito sa sarili nito. Pero hindi na siya nagtanong kung ano ang nangyari. Nang matapos na sila sa pagkain, ay sakay na sila ulit ng kotse at hindi alam ni Janice kung saan naman na sila pupunta. Huminto ang sasakyan sa isang malaking bahay at naunang bumaba si Janus para maalalayan nito si Johan. Saka nagulat siya kasi siya din naman pala. Ito na ba yung bahay mo, Tito? Tanong ni Johan. Oo. Pasok tayo sa loob, sagot ni Janus. Nakasunod lang silang dalawa ng anak niya kay Janus. May sumalubong sa kanilang dalawa na kasambahay. Natingin niya, parehong mababait kasi nakangiti sa kanila. Sabay haplos sa pisngi ni Johan nang magmano ito. Sabi ni Janus, sa dalawa ay ipaghanda sila ng snacks at dalhin sa likod bahay. Ano pong gagawin natin sa likod bahay, Tito? Nakangiting tanong ni Johan. Tumambay lang tayo doon. Tapos kung gusto mong maligo sa pool ay okay lang, sagot ni Janus. Nagningning ang mga mata ni Johan sa narinig. Talaga po, pwede akong maligo? Masayang tanong ulit ni Johan. Oo, pwedeng pwede, sagot ni Janus. Pagdating nila sa likod bahay, ay sobrang lapad ang pool na sinasabi ni Janus. May pambata din na pwedeng liguan na nasa gilid. Iba talaga yung bahay ng mayayaman dahil sobrang gara. Pati yung bahay ng lalaki ay sobrang laki at 3 palapag pa kaya nakakalula. Pero napakasimple lang ni Janus, saka napakabait na tao. Naupo na silang 3 at dumating naman ang 3 babae na nagdala ng merienda para sa kanila. 2 box ng pizza, may cake, tsaka 2 pitchel ng juice. Nagpasalamat ang lalaki sa mga kasambahay at bumalik na ang mga ito sa loob. Nasaan nga po pala ang magulang mo, Tito? Wala sila rito sa bahay mo? Tanong ni Johan. Umiling si Janus. Matagal na silang patay, Johan, kaya mag-isa na lang ako ngayon, sagot ni Janus. Sorry po, hinging paumanhin ni Johan. Okay lang, kasi lahat ng tao ay doon pupunta. Nauna lang sila. Nakangiting sagot ni Janus. Wala ka din pong asawa at mga anak? Tanong ulit ni Johan. Napatawa ng malakas si Janus sa tanong ni Johan. Wala, binata pa si Tito, sagot ni Janus. Ako na lang po ang gawin mong anak, Tito.
Mabait po ako. Sabi ni Johan. Biglang nahiya si Janice sa kadaldalan ng anak. Mas dinaig pa siya ng batang ito sa pakikipag-usap sa ibang tao. Oo naman, nakangiting sagot ni Janus. Maya-maya lang ay nagsimula ng kumain sina Janus at Johan. Siya naman ay kumuha lang ng isang slice ng pizza. Nangyari talaga na gustong maligo ni Johan sa pool. Sinamahan ito ni Janus at napailing na lang si Janice nang mapansin niya kung gaano kaganda ang katawan ng lalaki. Kitang-kita niya kasi wala itong suot na pang-itaas, tanging short lang ang suot. Hindi mahilig ma-attract si Janice sa mga lalaki. Hindi na din siya nagkaroon ng ibang karelasyon magmula nang mamatay ang mister niya. Pero masasabi niyang may ibubuga talaga itong si Janus. Parang sobrang batak sa gym. Nakakasilaw yung ganda ng katawan. Kaya pasimple lang siyang tumitingin para hindi halata. Ang laki ng utang na loob niya sa lalaki. Nagkaroon siya ng peace of mind sa napakalaking tulong na ginawa nito para sa kanila ng anak niya. Naisip niya na imposibleng single itong si Janus. Sa ganitong lalaki ba ay papalampasin ng isang babae? Kung siya yung nasa lugar ng mga single ladies ngayon out there, ay papatulan na niya ito. Kaya nga lang, lalaki dapat yung unang magkagusto para masaya yung buhay. Hindi ka ba maliligo, Mama? Tanong ni Johan. Umiling si Janice. Hindi, ikaw na lang. Nandyan naman ang tito mo. Sagot ni Janice. Ngumiti naman si Janus na nakatingin sa kanya. Kaya napalunok siya. Napaka-perfect naman ng lalaki. Pati ngipin ay sobrang pantay at maputi. Sige po, sabi ni Johan. Bandang hapon ay nasa living room na sila nakatambay. Nanonood ng palabas sa telebisyon. Si Janice ay tahimik lang din kasi si Janus ay nakatulog na nakahiga sa sofa malapit sa anak niya. Baka gusto mong magtrabaho as hotel staff. Kulang ng isa doon. Don't worry, akin naman yun. Tapos malaki ang pasahod. Untag ni Janus. Akala ni Janice ay tulog ito. Nagpapahinga lang yata. Pwede naman, sagot ni Janice. Opportunity na ito para sa kanya dahil wala naman siyang maayos na trabaho ngayon. Kailangan niya ng magpagkakakitaan para sa future ng anak niya. May training naman para sa mga baguhang empleyado kaya hindi ka mahihirapan. Sabi ni Janus. Sige, salamat, sagot ni Janice. Bukas pwede ka nang pumasok. Refer kita sa manager. Sabi ni Janus. Tumango naman si Janice. Kinabukasan, samantalang si Janus ay kakagising lang niya. Dito siya nakatulog sa bahay niya kasi umuwi siya pagkatapos niyang maihatid ang mag-ina. Pero ngayon ay susunduin niya ang mga ito para hindi na magbabayad ng pamasahe. Nag-unot-unot pa ng katawan si Janus nang tumunog ang kanyang cellphone sa bedside table. Nasaan ka? Bakit hindi kita makontak? Tanong ni Brent. Napangyuwi na lang si Janus sa narinig. Para itong nagiging wife niya. Anong pakialam mo ha? Pagkatapos akong lokohin ng pinsan mo, ay may gana pa ba akong makipag-usap sa'yo? Sagot ni Janus. Natahimik ang kabilang linya. Grabe ka naman pare. Bakit mo ako isali doon sa kasalanan sa'yo ng babaeng yun? Siya lang naman yun. Wala akong kinalaman doon. At saka, mas una kaya tayong nagkakilala kaysa sa kanya. Naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero sana naman, huwag masira yung friendship natin. Seryosong sabi ni Brent. Napangisi si Janus. Parang gusto niyang mapahalakhak ng sobrang lakas dahil sa pinagsasabi nito. Sorry na lang kasi ito ang napili niyang pagtripan
ngayong umaga. Ewan ko sa'yo, sagot ni Janus. Siya nga pala, yung sinasabi ko sa'yong kulang tayo ng stop sa hotel. Nagawan mo na ba ng paraan? Tanong ni Brent. Yes sir, papasok na siya ngayon, sagot ni Janus. Alam niyang nag-uusok na sa galit sa kabilang linya itong si Brent. Salamat, sige na, umaasa ako na sana ay wag mo akong isali doon sa ex-girlfriend mo. Pakialam ko doon, sabi ni Brent. Nang maibaba na ang tawag, ay nagpagulong-gulong sa sahig si Janus sa kakatawa. Napapailing na lang ang kasambahay niya nang makita siya. Sa kabilang banda, si Janice naman ay hindi mapakali. Kinakabahan siya dahil ito ang unang beses niya na makapagtrabaho. Isang social na establishment. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung magkamali siya? Maaga pa naman, kaya marami pa siyang time na maghanda. Kanina pa sila nakabihis na dalawa ni Johan kasi dadaanan sila rito mamaya ni Janus. Agad na tumayo si Janice nang makarinig siya ng busina ng kotse sa labas ng bahay. Sabay na silang dalawa ng anak na lumabas at nilak niya ang gate pagkatapos. Ngumiti sa kanya si Janus nang magtama ang kanilang paningin. Ang fresh looking naman ng lalaking ito. Sarap gawing vitamins sa umaga. Okay ka lang, Janice? Tanong ni Janus. Hindi kinakabahan ako ng sobra, sagot ni Janice. Natawa ng kaunti si Janus dahil sa sinabi niya. Normal na, maramdaman mo yan. Kahit nga ako ay ganyan din kapag may nakakausap na mga businessman. Pero kalaunan ay mawawala din yan, lalo kapag comfortable ka na. Nakangiting sabi ni Janus. Sana nga, saad ni Janice. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na sila sa eskwelahan ni Johan. Bago pumasok sa loob ng gate ng anak ay binigyan muna ito ng pera ni Janus para baon nito. Nakaramdam na ng sobrang hiya si Janice. Ang dami nang naitulong ng lalaking ito sa kanya. Kung pwede lang na hindi na siya papasahuran ay okay lang basta makabayad siya ng utang rito. Pagdating nila sa hotel kung saan siya magtatrabaho, ay tumahip ang dibdib ni Janice. Parang ayaw na niyang bumaba ng kotse. Good luck, kayang-kaya mo yan, nakangiting sabi ni Janus. Napangiti na lang si Janice na bumaba ng kotse pagkatapos niyang mapagbuksan ng pinto. Nagulat siya dahil bigla siyang niyakap ni Janus ng mahigpit, kaya hindi siya nakahuma. Ingat, tura ni Janice. Ngumiti lang si Janus sa kanya at bumalik sa loob ng kotse. Huminga ng malalim si Janice nang makaalis ang lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad papasok at ngumiti siya nang mapagbuksan siya ng pinto ng gwardya. Nang may makita siyang isang babae na parang staff din ng hotel, ay sinamahan siya nito sa manager's office. Nang marinig niya ang boses ng isang lalaki sa loob ng pinto, ay mas lumala ang kaba niya. Bago siya iniwan ng babae, ay tinapik muna nito ang balikat niya. Pagpasok ni Janice, ay nadatnan niya ang isang gwapong lalaki na nakaupo na may tinitignan sa laptop nito. Tumikhim si Janice para kunin ang atensyon ng lalaki. Gumaan ang pakiramdam niya nang ngumiti ito sa kanya. Have a seat, miss, sambit ni Brent. Ngumiti si Janice. Janice po, sagot ni Janice. Pagkasagot niya ay agad naman siyang naupo paharap sa lalaki. Okay, ikaw pala yung nirefer ni Janus sa akin, tanong ni Brent. Oo, tipid na sagot ni Janice. Bagong girlfriend ka niya? Diretsahang sagot ni Brent. Para namang nabilaukan si Janice sa naging tanong ng lalaki sa kanya. Hindi,
Sabi ni Janice. Natawa si Brent sa kanya. Hindi pa, sagot ni Brent. Hindi talaga. Nakakunot ang noo na sabi ni Janice. Nakakahiya naman kung ang kinin niya ang isang tao na walang sila. Tsismoso din pala ang lalaking ito. Okay, but anyway, bago ka pumasok sa trabaho ay mag-training ka muna ha para malaman mo kung ano ang gagawin mo rito. Turan ni Brent. Sige, sagot ni Janice. Habang si Janus naman ay nasa loob ng kanyang opisina. Wala naman siyang masyadong ginagawa kaya nilak niya ang pinto tapos humilata siya sa couch. Mas may thrill pa yung nagtatrabaho siya bilang isang garbage utility kesa tumambay dito sa loob ng opisina niya. Kamusta na kaya yung mga kasamahan niya doon na mahilig uminom ng lambanog? Natuto na rin siya sa kalokohan ng mga yon. Minsan ay pupunta siya doon at magdadala ng mga alak at mag-inuman sila. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Janus nang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Naiiling siyang bumangon at kinuha ito. Tsaka nakita niyang si Brent pala ang tumatawag. Ano na naman ang kailangan mo? Nandiyan na yung mag-a-apply ah. Nakasimangot na tanong ni Janus. Oo nga pero gusto ko lang malaman kung hindi mo ba talaga to girlfriend? Sagot ni Brent. Napakunot ang noo ni Janus dahil sa sinabi ni Brent. Ano bang kinalaman ng tanong mo sa pag-a-apply niya sa trabaho dyan? Naiiling na tanong ni Janus. Wala naman, sagot ni Brent. Wala naman pala, ba't tumawag ka pa? Saad ni Janus. Grabe ka sa akin, gusto ko lang sabihin na ang galing mong pumili. Maganda siya tapos ang bilis matuto. May boyfriend na ba to? Tanong ni Brent. Napangiwi na lang si Janus. Umiral na naman ang pagiging mahilig mo sa babae. Sagot ni Janus. Napapalatak na lang si Brent dahil sa sinabi niya. Hindi naman, may boyfriend ba siya? Tanong ni Brent. May anak siyang lalaki. Sagot ni Janus. May asawa pala, sayang naman. Sabi ni Brent. Kung makasayang ka dyan, para talagang interesado ka masyado. Magtino ka muna, baka mamaya magaya ka sa pinsan mo. Turan ni Janus. Napailing na lang sa Janus. Ayan ka na naman, idadamay mo na naman ako. Mag-move on ka na lang kaya, hindi yung parang bitter ka pa rin. Marami pang babae at hindi ka mauubusan kung gugustuhin mo lang. Sagot ni Brent. Nainis na yata ang kaibigan dahil sa mga pinagsasabi niya. Pagkababa ng tawag ay naghahanap ng gagawin si Janus para malibang siya hanggang hapon. Isang linggo ang nakalipas habang si Janice ay masaya naman sa permanente niyang trabaho. Marami na rin siyang kaibigan, mga kasamahan niya sa trabaho at ang manager na si Brent ay kinakausap na rin siya. Pero naging awkward sa kanya ang mga tanungan nito na para bang nagpapahiwatig nang malaman nitong wala siyang asawa. Anak lang yung meron. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman. Kahit hindi ito nagsasabi sa kung ano ang kailangan nito sa kanya. Ngayon ay break time nilang dalawa ni Sasa at nandito sila kumakain. Ang babaeng ito ang naging close niya. Taga-probinsya na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Madaldal ito kaya naging close silang dalawa. Samantalang siya ay tahimik lang. Alam mo Janice, pansin ko lang ha, parang type ka ni Sir Brent. Komento ni Sasa. Napangiwi si Janice. Hindi yan, friendly lang talaga siya. Sagot ni Janice. Hindi naman siya ganyan sa amin ha, pero mas gusto kong iisipin na kayo ang may relasyon ni Sir Janus. Isang linggo ka na rin niyang hinahatid sundo. Akala mo hindi ko alam? Nangingiting sabi ni Sasa.
Napakagatlabi na lamang si Janice. Nasa tao talaga ang pagiging tsismosa. Kasi siya, ganun din. Pero ang hirap pala kung siya yung laman ng tsismis. Walang ganun, Sasa. Masama ang maisip ng hindi maganda sa kapwa. Sagot ni Janice. Napangisi na lang si Sasa. Alam mo, mas magiging masaya ko kung okay na talaga si Sir Janus. Sabi ni Sasa. Napakunot ang noo ni Janice. Ano bang nangyari sa kanya? Tanong ni Janice. Broken-hearted yang si Sir Janus kasi yung girlfriend niya na matagal ay niloko siya tapos pinsan pa yun ni Sir Brent. Sagot ni Sasa. May manloloko pa pala sa tulad ni Janus na sobrang bait pero hindi naman niya alam kung ano ang totoong nangyari kaya tatahimik na lang siya. Kaya pala naging excuse nito ang magtrabaho na maging isang garbage utility. Ganun naman talaga ang buhay, Sasa. Kahit may assurance ka sa isang tao, kung hindi kayo ang nakatadhana ay masasaktan ka pa rin nito. Sabi ni Janice. Napahinga ng malalim si Sasa. Sabagay, pero makaka-move on pa rin naman ang tao kahit na papaano. Sagot ni Sasa. Nilipas din yung sakit. Tura ni Janice. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa trabaho. Sa sumunod na buwan, habang si Janus ay sumugod sa bahay ni Janice ng gabi nang makaramdam siya ng masama ang kanyang pakiramdam. Umuulan pa talaga. Mabuti na lang hindi siya nabangga. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit gabi mo pa naisipang pumunta? May pag-aalala na tanong ni Janice. Napalunok na lang sa Janus dahil parang nakaramdam siya ng kakaiba sa naging titig sa kanya ni Janice. Isang buwan na rin silang magkasama tapos naging maasikaso ito sa kanya kaya hindi talaga maiwasan na may mahuhulog sa ganong senaryo. Tapos nakikita na niya ang mga katangian ng babae na hindi na niya napapansin dati. Kung hindi niya ito nakikita, ay parang hindi siya mapakali at namimiss niya ito. Kaya ngayong masama ang pakiramdam niya, ay ito lang ang tanging malalapitan niya. Masama ang pakiramdam ko. Sagot ni Janus sa paos na boses. Kumunot ang noo ni Janice sa kanya. Inalalayan siya nito habang papasok sa loob ng bahay. Kumakabog ang dibdib niya dahil sa magkadikit nilang mga balat. Hindi talaga maayos itong sarili niya. Apektadong-apektado na siya sa presensya ni Janice kahit hindi naman niya ito naramdaman dati. Ano bang ininom mo? Bakit nawala yung boses mo? Tanong ni Janice. Di naman ito ang kanyang noo at leeg nang makaupo silang dalawa sa upuan. Wala naman. Parang naipon yata yung pagod ko kaya naging lagnat. Tapos bigla na lang sumakit ang lalamunan ko kaya ganyan. Sagot ni Janus. Narinig niyang huminga ng malalim si Janice. Nakaramdam naman ng guilt si Janus kasi pagod pa ito sa trabaho tapos nag-aalaga pa ng anak at ito siya, iniistorbo ito. Sige, uminom ka muna ng gamot tapos magpahinga ka doon sa kwarto, sabi ni Janice. Tumango naman si Janus. Maya-maya lang ay tapos na siyang uminom ng gamot. Pagkatapos niyang kumain, nagutom kasi siya bigla. Salamat pasensya ka na kung naistorbo pa kita. Nakangiting sagot ni Janus. Lumingon sa kanya si Janice at ngumiti. Wala yun. Sino pa ba ang magtutulungan kung tayo lang naman ang nandito? Ang laki ng naitulong mo sa amin, kaya bumabawi lang ako, sabi ni Janice. Napangiti naman si Janus. Nasa loob siya ng kwarto ngayon ni Janice nagstay dahil maliit lang yung katre ni Johan kaya hindi siya magkakasya kung doon siya. Dito kasi sa kwarto ni Janice ay pwede ang 3 tao.
Nakatalikod ang babae sa gawin niya, kaya malaya siyang nakatitig rito. Masasabi ni Janus na napakaswerte ng namayapang asawa nito kasi napakamaalaga at mapagmahal. Napakalungkot nga lang kasi maagang lumisan sa mundo. Kaya nga naisip niya na parang gusto niya ring maranasan kung paano mahalin ng babaeng ito. Handa na ang puso niya at nakalimutan na niya ang ginawa ni Jamie na pananakit sa kanya. Kinabukasan, habang si Janice ay hindi magkanda-ugaga sa pagmamadali kasi baka malate siya. Hindi naman pwedeng kahit isang buwan na rin siyang nagtatrabaho doon ay okay nang mahuli sa pagpasok at kaibigan niya yung may-ari. Susunduin ba tayo ni Tito Janus ngayon, Ma? Nakangiting tanong ni Johan. Nakalimutan nila palang sabihin na nandito sa bahay si Janus. Nandito sa bahay yung tito mo. Nasa kwarto. Nilagnat kasi siya. Sagot ni Janice. Tuwang-tuwa naman si Johan na pumunta sa kwarto niya pagkatapos ng sinabi niya. Nang bumalik ang anak ay kasama na nito si Janus kaya napakunot ang kanyang noo. Ihahatid ko na kayo, sabi ni Janus. Sumimangot si Janice. Kapag nabinat ka ay ewan ko na lang sa'yo. Umiikot ang matang turan ni Janice. Ngumiti si Janus at dahang-dahang lumapit sa kanya sabay akbay. Hindi na yan, magaling yung doktor ko eh. Nakangiting sagot ni Janus. Hindi ngumiti si Janice sa sinabi ng lalaki. Tsaka pa lang nang makatalikod siya palabas ng bahay. Isinandig niya ang kanyang katawan at ipinikit ang mga mata dahil kinulang siya sa tulog. Binabantayan niya si Janus dahil nagdedelehiryo ito sa sobrang init. Kaya ganon, mabuti na lang na wala na kinabukasan. Hindi siya dumilat nang idaan nila sa eskwelahan si Johan. Naramdaman na lang niya na may humalik sa pisngi niya. Pagdating niya sa hotel ay nagtaka siya kung bakit si Brent ay nasa labas na parang may hinihintay. Sobrang lapad ng naging ngiti nito nang magtama ang kanilang paningin. Pero nang buksan ni Janus ang bintana ay sumimangot ito. Salamat Janus, sabi ni Janice. Ngumiti lang sa kanya si Janus pero sinamaan ng tingin si Brent. Magkaaway ba ang dalawang ito? Parang masama yung tinginan kasi. Take care, pahabol ni Janus na may kasama pang pagkindat. Maya-maya lang ay bumati siya kay Brent. Ngumiti naman ito sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Parang wala kang maayos na tulog. Tanong ni Brent. Kasi sir, may lagnat si Janus kaya binabantayan ko siya. Sagot ni Janice. Ang swerte naman pala ng lalaking yun, sabi ni Brent. Hindi naman po, sadyang may naitulong siya kaya binabalik ko lang yung pabor na yun. Sagot ni Janice. Tumango naman si Brent at sabay na silang dalawa na pumasok sa loob ng hotel. Sa sumunod na linggo ay nagkaroon ng day off si Janice kaya nasa bahay lang siya at nag-iisip kung ano ang pwedeng gawin. Nagugutom siya kaya balak niyang magluto ng merienda nila ni Johan. Kaya inuutusan niya itong bumili ng hinog na saging sa kapitbahay nila para prituhin niya. Gumaling na yung lagnat ni Janus kaya bumalik na ito sa bahay nito kasi may trabaho. Hindi niya alam kung nasaan ang lalaki ngayon pero hindi na niya inaalam kasi wala naman silang relasyon. Nasa kusina siya na mag-isa pero natapos na si Johan sa homework nito kaya tinulungan siyang magbalat ng saging. Anong tingin mo kay Tito Janus, Mama? Tanong ni Johan. Napakunot naman ang noo ni Janice na lumingon sa anak.
Tingin saan? Tura ni Janice. Pwede ko kaya siyang maging papa? Mas gusto ko po kasi siyang kasama dito sa bahay palagi eh. Sagot ni Johan. Iniwan ni Janice ang ginagawa at hinarap si Johan. Ano ba yung pinagsasabi mo anak? May sariling buhay ang Tito Janus mo. Naiiling na sabi ni Janice. Tumitig sa kanya si Johan kaya nagtaka si Janice. Hindi ba pwedeng kayo na lang pong dalawa mama? Total wala na din naman si Papa. Siguro maiintindihan din niya na gusto mong mag-asawa ulit. Saad ni Johan. Napapikit na lang si Janice. Parang iniisip ng batang ito na napakadali ng hinihiling sa kanya. Uy, baka naisip mo lang ang ideyang yan dahil nakikita mong kaya niya tayong bigyan ng magandang buhay. Saway ni Janice. Hindi po mama, bonus na lang po yun. Napakabait po kasi ng gaya ni Tito Janus. Konti na lang po kasi yung mga taong tatanggap ng mga babaeng may anak, 'di ba? Sagot ni Johan. Napatakip na lang sa bibig niya si Janice. Grade 6 pa lang itong anak, pero kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig na parang matanda na kung magsalita. Tama na anak, maging kontento ka na lang kung ano ang kayang ibigay ng Tito Janus mo sa atin. Sabi ni Janice. Tumango naman si Johan para sumang-ayon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makakalimutan ni Janice ang nalaman niya tungkol sa lalaki na nasaktan ito ng sobra sa panluloko ng dating ex-girlfriend. Kaya malabong makipagrelasyon ito ulit. Sa kabilang banda, si Janus ay nakipag-inuman muna kay Brent bago siya pumunta sa bahay ni Janice. Namimiss na niya ang babae at gusto niya itong makita. At ngayong pareho na silang lasing ay may gusto siyang itanong sa kaibigan niyang ito. Napapansin niya kasi na palagi itong nakatambay sa labas ng hotel kapag hinahatid niya si Janice at yung mga titig. Tsaka pag ngiti nito ay parang meron talagang something. Gusto ng kaibigan niya ang babaeng mahal niya. Pero ayaw niyang magpaubaya rito. Teka lang muna, may tanong ako sa'yo. Sabi ni Janus. Tumitig sa kanya ang kaibigan, sabay ngisi. Ano ba yan? Sagot ni Brent. May gusto ka ba kay Janice? Tanong ni Janus. Nakita niya kung paano napalunok si Brent. Oo pero hindi ako makakilos kasi nakaharang ka. Kahit wala naman kayong relasyon. Sagot ni Brent. Napatawa si Janus. Napakarami mo ng babae, kaya wag mo nang isali sa mga listahan mo si Janice. Sabi ni Janus. Kilala mo ako dahil magkaibigan tayo. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mong manligaw ako sa kanya. Naiiling na sagot ni Brent. Mabuti naman alam mo. Tura ni Janus. Talaga ba? Paano mo magagawang mahalin ang ibang babae kung hindi ka pa nakaka-move on doon sa pinsan ko? Dahil mahal na mahal mo siya, di ba? Nakangising sabi ni Brent. Natawa na lang sa isip niya si Janus. Kailangan ba talagang magstay yung feeling sa taong nanakit sa'yo dahil mahal mo siya? Automatic talaga yun na maaalis kasi naloko ka ng taong yun. Sagot ni Janus. Hindi nakaimik si Brent, pero tumaas yung kilay niya dahil ngumisi ito sa kanya. Hindi ako magpapatinig sa'yo. Tignan natin kung sino ang mananalo sa puso ni Janice. Saad ni Brent. Nabahala naman si Janus. Paano kung si Brent yung magustuhan at hindi siya? Paano na? Nang tuluyan na silang malasing na magkaibigan, ay naisipan ni Janus na mauun na siya pagkatapos niyang tawagan ang driver nitong kaibigan niya. Kahit magkaagaw silang dalawa sa iisang babae, ay hindi niya ito iiwang mag-isa rito. Dahan-dahang pumasok sa loob ng kotse niya si Janus
at nagmamaneho ng paunti-unti. Parang hindi na siya aabot sa bahay nito. Pero pinigilan niyang huwag magpaantok kasi plano niyang doon magpalipas ng gabi kina Janice. Nakahinga ng maluwag si Janus nang makarating siya ng safe sa bahay ng babae. Pagkababa niya ng kotse ay sinubukan niyang itulak ang gate pero nakalak kaya napakagatlabi na lang siya. Hindi naman pwedeng sumigaw siya dahil baka makaistorbo ang mga kapitbahay. Maya-maya lang ay napansin niyang lumiwanag ang buong bahay at napansin niya ang pagbukas ng pinto. Ikaw ba yan, Tito Janus? Sambit ni Johan. Napangiti na lang si Janus. Opo, pakibuksan ako ng gate please. Pasensya na ha, lasing si Tito ngayon. Sagot ni Janus. Okay lang po, Tito. Sabi ni Johan. Pagkabukas ng gate ay dahan-dahang lumakad papasok si Janus. Inalalaya naman siya ng bata para hindi siya matumba. Nakahinga ng maluwag si Janus nang makapasok na sila sa loob at nahiga na siya sa bakanting upuan na mahaba. Bakit nga pala gising ka pa ngayon? Tanong ni Janus. Maaga pa naman po ngayon pero nauna lang matulog si Mama dahil napagod daw siya sa pagtatrabaho. Sagot ni Johan. Napangiti si Janus nang ipaghanda siya nang makakain ni Johan. Natouch ang puso niya dahil nagtira si Janice ng pagkain para sa kanya dahil baka pupunta siya dito. Kaya mahal na mahal niya ang babaeng yon kasi sobrang thoughtful at maalaga kaya hindi siya papayag na mapunta ito sa iba kahit sa kaibigan niya pa. Pagkatapos niyang kumain ay tumambay na siya sa living room para magpahinga. Kanina pa pumasok sa loob ng kwarto niya si Johan kaya mag-isa na lang siya ngayon. Kinabukasan, samantalang si Janice ay nagulat dahil sa paglabas niya ng kwarto ay nadatnan niya si Janus na natutulog sa may sala. Sa sahig pa talaga na maraming alikabok kahit winawalisan na. Anong nangyari dyan? Nakakunot ang noo na tanong ni Janice. Nahulog yan si Tito. Nasa upuan yan kagabi. Nakahiga nang iwanan ko. Lasing po siya nang mapagbuksan ko ng gate. Sagot ni Johan. Ano naman kaya ang problema ng lalaking ito kung bakit nagpakalasing na naman? Sige na, maligo ka na doon para mag-agahan na, sabi ni Janice. Tumango naman si Johan at dumiretso ng kusina. Napasigaw na lang si Janice nang biglang may humawak sa bewang niya kaya napaupo siya sa tiyan nito. Napakagatlabi na lang si Janice dahil sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pilit niya itong pinapakalma. Magandang umaga, Janice. Nakangiting bati ni Janus. Tumitig sa Janice rito. May problema ka ba? Lasing ka raw na pumunta rito. Tanong ni Janice. Dahan-dahang bumangon sa Janus kaya napatayo siya at naupo sa may bakanting upuan. Wala naman. Nagkatawaan lang kaming dalawa ni Brent. Lasing nga din siya nang iwan ko sa pinag-inuman namin. Sagot ni Janus. Maya-maya lang ay sabay na silang tatlo na mag-agahan. Isasabay daw sila ngayon ni Janus. Kaya naging mabilis ang kilos ni Janice. Pagkadating niya sa hotel ay wala na ang manager nila na naghihintay sa labas. Kaya nagtaka siya. Hindi naman siya nag-assume na siya ang hinihintay nito kasi marami naman silang staff. Nagtaka siya kung bakit nang magkasalubong sila sa malapit sa elevator ay parang wala itong nakita. May pag-iiwas na nangyayari kay Brent. Kaya nang magtanghalian ay hindi na siya nakatiis kundi sinundan niya ito pagkalabas ng building. Break time din kaya walang problema. Okay ka lang ba, sir? Tanong ni Janice.
Tumikhim si Brent at napatitig ito sa kanya. Gusto kita, Janice, kaya palagi akong nagpapapansin sa'yo. Pero hindi ko naman pwedeng maging karibal ko ang kaibigan ko sa'yo. Kaya sana intindihin mo kung bakit umiiwas ako. Sagot ni Brent. Hindi nakaimik si Janice. Hindi niya nakayanan ang pagiging straightforward nito. Pero nagpa-curious sa kanya ang huli nitong sinabi. Si Janus ba ang ibig mong sabihin? Tanong ni Janice. Tumawa si Brent. Of course, wala naman akong iba pang kaibigan. Sagot ni Brent. Napahinga ng malalim si Janice. Ano bang meron sa kanya? Bakit nagustuhan siya ng dalawang ito? Bulag lang yata kasi ang hindi nakakakita sa iba kung ano talaga ang maganda. Hindi naman siguro. Naiiling na sabi ni Janice. Umiling din si Brent. Hindi natin hawak yung damdamin ng lalaking yun. Iba yun magkagusto. Kasi kung sinabi niyang gusto kanya ay yun na talaga yun. At saka magkasama kami kagabi na uminom. At ikaw lang ang naging topic namin. Hindi daw siya magpapatalo sa akin kahit magkaibigan pa kami. Sagot ni Brent. Napailing na lang si Janice. Aba, ewan ko sa inyo. Tura ni Janice. Ngumiti sa kanya si Brent. Kahit sinasabi mong magkaibigan lang kayong dalawa, pero para sa kanya ay may meaning na yon. Alam ko naman na palagi siya sa bahay niyo at doon matutulog. Nakangiting sagot ni Brent. Hindi na nagsalita pa si Janice. Natutuwa siya dahil pareho din sila ng nadarama ni Janus. Pero hindi siya makapaniwala kasi wala namang special sa kanya. Tapos marami pang ibang babae dyan na mas higit sa kanya. Pero gusto lang naman siya ng lalaki. Siguro hindi pa dumadating sa point na mahal na siya nito. Kasi ayaw din naman niyang magamit sa pag-move on nito. Bandang hapon ay tulala lang si Janice. Parang ayaw mawala sa isipan niya ang sinabi ni Brent. Hindi naman pwedeng mawala ang pagkakaibigan ng mga ito dahil lang sa pagkakagusto na hindi naman malalim. Nagulat si Janice dahil paglabas niya ng hotel ay nakita niya si Janus na hinihintay siya. Napakagatlabi na lamang siya nang mapansin niyang titig ng titig sa kanya ang lalaki. Sobrang lapad ng naging ngiti nito nang malapit na siya, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Kailangan ba talagang maging public display of affection ang ginagawa ng lalaking ito? Si Janice ang unang kumalas, sabay pasok niya sa loob ng kotse. Napansin na naman niya ulit na titig ng titig sa kanya si Janus, kaya kinurot niya ang tagiliran nito. Ang sama mo naman, bakit ka ba nangungurot? Nakangiwing reklamo ni Janus. Nagilty si Janice, kaya lumapit siya kay Janus para sana haplusin ang tagiliran nito. Kaya lang ay bigla siyang ikinulong sa malaking braso nito. Bigla ka naman yatang sweet sa akin. Aalis ka na ba? Natatawang saad ni Janice. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Janice nang sumuksok ang ulo ni Janus sa leeg niya. Hindi, masaya lang ako dahil dumating ka sa buhay ko. Kayo ni Johan, kaya nagkaroon ng saysay yung mga ginagawa ko. Sagot ni Janus. Natigilan naman si Janice pero ngumiti na rin siya pagkatapos. Maya-maya lang ay nagmamaneho na palayo si Janus. Tahimik lang siya habang ang tingin ay nasa labas ng bintana. Kanina pa pala nasundo si Johan. Kaya nasa bahay lang ito gumagawa ng project. Hindi na pamilyar kay Janice ang bawat dinadaanan nila ni Janus. Pero hindi na rin siya nagtanong. Hanggang sa huminto ang kotse sa isang mamahaling restaurant. Kakain muna siguro sila rito bago umuwi. Napangiti na lang si Janice nang alalayan siya ni Janus pababa ng kotse.
Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Janice. Ngayon ay magkahawak ang kamay nilang dalawa ni Janus habang papasok ng restaurant. Ngumiti sa kanila ang waitress at sinamahan sila papunta sa loob at huminto sila sa bakanting mesa sa unahan. Pero nagulat si Janice dahil nakita niya ang anak na si Johan na nakatayo malapit sa upuan na may dalang bulaklak. Nagulat ka ba dahil nandyan na ang anak mo? Magagawa ko bang iwanan siya ng bahay ng mag-isa? Nakangiting turan ni Janus. Ngayon niya mas naramdaman ang sobrang pagmamahal ni Janus sa anak niya, kaya hindi mahirap pakisamahan ang lalaking ito kasi importante din para rito si Johan. Oo, akala ko nasa bahay lang siya. Sagot ni Janice. Isinama ko siya dahil baka abutan tayo ng gabi rito sa labas. Wala siyang kasama doon. Sabi ni Janus. Ngumiti naman si Janice. Pagkalapit nila kay Johan ay nakangiting ibinigay sa kanya ng anak niya ang bulaklak na hawak nito. Para sa'yo yan, Mama. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong ni Johan. Oo, salamat. Sabi ni Janice. Si Tito Janus po ang bumili niyan. Sabi ni Johan. Ngumiti naman si Janice at tumingin kay Janus. Namumula ang pisngi nito na parang nahihiya. Bakit may bulaklak? Hindi pa naman Valentine's Day ah. Tanong ni Janice. Hindi nakaimik sa Janus pero ngumiti ito kalaunan. Hinawakan nito ang balikat sabay hila ng upuan para makaupo na siya. Ang dami mong tanong, parang hindi na ako makasagot. Sagot ni Janus. Napangiti naman si Janice. Kilig na kilig ang kanyang pakiramdam dahil may natanggap siyang bulaklak mula kay Janus. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang kumaing tatlo na wala ni isa man lang ang gusto na magsalita. Pareho silang nagugutom. Lahat sobrang sarap ng pagkain kaya engross na sila. Makalipas ang isang buwan habang si Janus ay hindi na mapakali. Bago pa siya maunahan ng kung sino kay Janice, ay kailangang masabi na niya sa babae na mahal niya ito. Naalala pa niya ang naging pag-uusap nila ni Johan sa may terrace ng bahay. Naabutan kasi siya ng bata na malalim ang naging tingin. Ano pong iniisip mo, Tito? Si mama ko ba yan? Tanong ni Johan. Hindi nakaimik sa Janus ng mga panahong yon. Ayaw niyang magsalita dahil baka hindi magustuhan ng bata ang sasabihin niya. Oo, mahal na mahal ko ang mama mo, Johan. Sagot ni Janus. Ngumiti sa kanya ang bata, sabay yakap sa kanya ng sobrang higpit. Gusto ko po kayo para kay mama dahil ramdam ko po na hindi lang po siya yung mahal mo, pati na rin ako. Nakangiting saad ni Johan. Nagpasalamat siya kay Johan at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Kaya ngayon ay plano niyang lumabas silang dalawa ni Janice at mag-date. Hindi na niya gustong patagalin pa ang lahat ng ito. Bumili siya ng damit para kay Janice at mamaya ay susunduin niya ito paglabas niya ng opisina niya. Habang si Janice ay kakauwi lang niya, sumakay na siya ng taxi kasi nasa trabaho sa Janus. Nag-chat naman yun kanina na hindi siya masusundo. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nagtaka siya kung bakit may katabing 2 paper bag ang anak niya. Kanina ka pa, anak? Tanong ni Janice. Ngumiti sa kanya si Johan at nagmano. Apo, Mama. Siya nga po pala. Dumaan kanina rito si Tito Janus. Isuot mo daw po itong binili niya kanina. Susunduin ka raw niya mamaya. Sagot ni Johan. Kumunot naman ang noo ni Janice. Nang tanggapin niya ang paper bag at pumasok siya ng kwarto. Ngumiti siya nang makita ang bestida.
pati sandals na nasa loob. Saan na naman kaya sila pupunta ngayon? Hindi na niya kinontak si Janus para magtanong. Kinuha na lang niya ang kanyang malinis na tuwalya tsaka naligo. Bandang gabi ay dahan-dahan lang sa paglabas ng gate si Janice nang marinig niya ang bosina ng sasakyan ni Janus. Nang magkaharap silang dalawa ay nakita niya kung paano nagningning ang mga mata ni Janus nang matitigan siya nito. Walang ano-ano'y bigla na lang siyang nilapitan nito at niyakap ng sobrang higpit. Bagay na bagay sa iyo ang damit na binili ko. Pabulong na turan ni Janus. May pag-amoy pa sa kanyang buhok kaya napangisi siya. Salamat. Hindi na sana kailangan pero na-appreciate ko ang kabutihan mo para sa akin. Sagot ni Janice. Maya-maya lang ay bumabiyahe na sila paalis. Hindi na nagtanong si Janice. Nag-enjoy naman siya habang nakatingin sa bawat dinadaanan nila. Buti naman, sumama ka sa akin ngayon. Nakangiting untag ni Janus. Tumingin siya rito, sabay ngiti. Oo naman, ni minsan ba ay umayaw ako? Sagot ni Janice. Tumawa si Janus. Ibig sabihin ay masaya kang makasama ako palagi? Seryosong tanong ni Janus. Oo naman, agarang sagot ni Janice. Napangiti si Janice nang hawakan ni Janus ang kamay niya, sabay pisel. 1 oras ang naging biyahe nila bago narating ang isang resort. Dito pala sila pupunta na hindi man lang siya nakapagdala ng bathing suit. Makakaligo sana siya ng pool. Pasosyal pero t-shirt at short lang pala ang kaya niyang suotin. Kasi nahihiya siyang ibalandra ang kanyang katawan na hindi naman maganda. Pagkatapos maipark ni Janus ang kotse nito, ay naglalakad na silang dalawa papasok sa loob at dumiretso sa area na may pool. May upuan naman na nakareserba kaya hindi na nila kailangan pang maupo sa semento. Nagtaka si Janice kung bakit walang ibang tao ang nandito maliban sa kanilang dalawa ni Janus. Okay ka lang? Bakit nakakunot yung noo mo? Nakangiting tanong ni Janus. Napailing na lang si Janice. Oo, nagtaka lang ako kung bakit tayo lang dalawa ang nandito. Sagot ni Janice. Ngumiti ang lalaki sa kanya, sabay hawak sa pisngi niya. Nirentahan ko tong kinaroroonan natin. Kaya intended lang to for us. Tugon ni Janus. Kaya pala, sabi ni Janice. Maya-maya lang ay napansin ni Janice na titig ng titig sa kanya si Janus hanggang sa hinawakan nito ang kamay niya. May gusto akong sabihin sa iyo, Janice. Matagal ko na itong tinatago. Turan ni Janus. Bigla na lang tumahip ang dibdib ni Janice sa sinabi ng lalaki. Tungkol saan? Tanong ni Janice. Huminga ng malalim si Janus habang nakatitig sa kanyang mga mata. Mahal kita, Janice. Mahal na mahal kita. Nakangiting sagot ni Janus. Ngayon ay naniniwala na siya sa lahat ng pinagsasabi ni Brent dahil narinig niya mismo sa bibig ni Janus ang totoo. Mag-iinarte pa ba siya kung nandito na ang katotohanan sa kanyang harapan? Mahal din kita, Janus. Turan ni Janice. Nagningning ang mga mata ni Janus dahil sa narinig mula sa kanya. Talaga? So ibig sabihin ay papayag kang maging tayo? Untag ni Janus. Oo naman, tugon ni Janice. Ngayon ay yakap-yakap na siya ni Janus. 2 buwan ang nakalipas habang si Janice ay masaya sa relasyon nila ng lalaki. Hindi siya nagsisisi kung bakit pumayag siya kasi sobrang sarap maging nobyo si Janus. Hindi lang siya ang mahal nito, pati na rin ang kanyang pinakamamahal na anak.